Magandang umaga po sa bawat isa. Tayo po'y humanap ng ating kanya-kanyang upuan. Good morning, good afternoon, at good evening po sa bawat isa, lalo't higit pa sa ating mga online viewers. Now, ang topic po natin o ang tema po natin nito pong buwan na ito po ay patungkol po sa salita pong worship. At ang topic na gusto ko pong ibahagi sa inyo sa oras po na ito po ay patungkol sa salitang true worship o sa Tagalog, totoong pagsamba. Okay? Ngayon, kung merong totoo at tunay, ibig sabihin may peke. Now, tignan natin kung ano po yung peke. Meron ba talagang ganon, Pastor? Okay? Bago po yon, tayo pong lahat ay pumikit at magpasalamat muna sa ating Panginoon Diyos. O Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, Hesukristo naming Diyos at tagapagligtas. Banal na Espiritu, patuloy niyo po kaming puspusin ng iyong banal na kapangyarihan upang lubusan po namin, O Diyos, maintindihan at maisabuhay ang inyong salita. Sa oras na ito, Panginoon, kami po'y lumalapit, humihingi ng kapatawaran sa aming mga kasalanan. Linisin niyo po kami, O Diyos, ng inyong banal na dugo upang lubusan po naming maintindihan ang inyong mensahe sa oras na ito. O Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, ako po bilang inyong mensahero sa oras na ito. Itago niyo po ko sa inyong likuran upang sa gayon, Panginoon, ang makita sa aking buhay ay hindi ang aking pagkakamali, hindi si Jess del Mundo, Panginoon, kundi si Kristo na meron ako sa aking buhay. Kayo pong patuloy na pumagitna sa oras na ito. At ang dalangin ko, Panginoon, sa mga maririnig po naming mensahe sa oras na ito po'y tanggapin po namin ng buong buo. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ng Ama, ng Anak, at ng Diyos Espiritu Santo. Amen at Amen. Now, tunay at totoong pagsamba. True worship. Now, i-define muna natin, mga kapatid, ano nga bang ibig sabihin ng salita pong worship? Okay? Tingnan po muna natin sa Webster Dictionary 1828. Worship is to honor with extravagant love and extreme submission. Okay? Now, in other definition, sa English word worship, it comes from two Old English words, worth, which means worth, or ship, which means something like shape or quality. Alright? Now, we can see in the Old Testament word ship in modern words like friendship, sportsmanship, and that is the quality of being a friend or the quality of being a good sport. So, when we say worship, it is the quality of having worth or being worthy. Now, sa madaling salita, when we worship God, we are saying that God has worth and that He is worthy. Okay? Now, worship means to declare His worth. Now, take down notes po natin yan, mga kapatid. Okay? Worth, yung worth ng ating Panginoon Diyos. Now, kanina po, mga kapatid, binasa po natin yung ating pong scripture reading. Ito pong sabi, basahin ko po ulit. John 4 verses 23 to 24. Yet a time is coming and has now come when true worshipers, alright, no? So nakita natin, no? Merong true worshipers, okay? Worshipers will worship the Father in spirit and in truth. For they are the kind of worshipers that the Father seeks. Meron pong hinahanap ang Diyos. At ano po yung hinahanap niya? Yung totoo at tunay na pagsamba. God is Spirit and His worshipers must worship in spirit and in truth. Sa Tagalog, mga kapatid, ito po ang sabi. Okay? Darating ang oras at ngayon na nga, na ang mga tunay na mananamba ay sasamba sa Ama, sa Espiritu at katotohanan sapagkat hinahanap ng Ama ang mga gayong sumasamba sa Kanya. Again, meron talaga pong hinahanap ang Diyos. Hindi po pwedeng my way, but God's way. Okay, verse 24, ang Diyos ay Espiritu,
Sila na sumasamba sa Kanya ay dapat sumamba sa Espiritu at katotohanan. Now, yung binasa po natin, yan po yung makikita po natin sa New Testament. Tignan naman po natin, ano po yung sinasabi ng Panginoon sa Old Testament when it comes to worship. Ito po ang sabi ng salita ng Diyos, Deuteronomy 12 verse 4. Do not worship the Lord your God in the way that these people worship their gods. Sino po ang tinutukoy po dyan, mga kapatid? Yung mga pagano. Gumagamit po sila sa konteksto na yan ng mga imahe, ng mga curved idols, bato, kahoy, pilak at ginto. Now, mahigpit na bilin ng ating Panginoon. Now, take note of this. Very, very strict ang ating Panginoon. Ang instruction po ng Bible, do not worship the Lord your God in the way that these people worship their gods. May mga idols, may mga curves. Worshiping God using curved idols is absolutely unacceptable. Amen? Exodus 20 verses 4 to 5, ito pong sabi ng salita ng Panginoon. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven, above, or in the earth beneath, or in the waters below. You shall not bow down to them or worship them, for I am a jealous God. Okay? Yung salita pong jealous po dyan, mga kapatid, covenant po yan ng ating Panginoon sa Israelita. Alright, mga slave kayo sa Ehipto. Ilalabas ko kayo mula sa pagkakaalipin at bibigyan ko kayo ng promised land. Okay? And I will be your God and you will be my people. Wala kayong ibang sasambahing Diyos-Diyosan, kundi ako lang. Kaya po sinabi ng Panginoon, I am a jealous God. Okay? Meron tayong problema ngayon sa Israel. Hamas group at Israel. Okay? Kanino ba talaga yan? Kung titignan po natin historically, yan po ay pangako ng Diyos sa mga Hudyo, ang mga Israelita. Now, it is very important, mga kapatid, that God wants a spiritual worship. Now, ang tanong dito, mga kapatid, anong uri ng spiritual worship? Again, ito po ang ating main text. At ang sabi po sa naka-underline, the kind of worshiper that God seeks. Meron pong mga worshiper that God seeks. Hindi lahat ng pagsamba ay pantay-pantay ang value. Huwag kayong maniwala sa kasabihan, iba-iba naman ang paraan, pare-parehas yan mapupunta sa Diyos. That is not true, absolutely wrong. Now the question here, mga kapatid, is, anong uri ng pagsamba ang hinahanap ng ating Panginoon Diyos? Meron po akong 2 puntos sa oras po na ito. Tandaan po natin. Number 1, worship should be spiritual. Pakisabi mo, mga kapatid, spiritual. Okay? Worship requires relationship with God. Now, take note of this. Unbelievers cannot experience or join that true worship. Yes, makakasabay sila sa kantahan, makakasabay sila sa lundagan, pero hindi sila makakapasok sa tunay na espiritu ng pagsamba hanggat hindi sila ipinanganganak muli. Na ano po ang ibig sabihin yon, Pastor? Okay? Pag sinabi po nating unbeliever, ito po yung patay po spiritually. Okay? Basahin po natin John 3 verses 3 to 6. Jesus replied, very truly I tell you, no one, wala man. Okay? Wala. Ang sino man makakapunta at makakita sa kaharian ng Diyos unless they are born again. Kapatid, hindi ko po tinutukoy dito yung relihiyon. Ang tinutukoy ko po dito, yung relasyon natin sa Diyos. Okay? Bakit kinakailangan natin mabuhay muli? Kasi patay tayo spiritually. Remember, tayo ay composed ng 3 elements. Body, soul, and spirit. Nung kinain ni Adam and Eve, yung pinagbabawal na bunga, ang sabi ng Diyos, kapag kinain mo yan sa oras at araw na yan, mamamatay ka. Hindi sila namatay sa katawan, hindi sila namatay sa soul, kundi namatay sila sa spirit. Nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga,
namatay sila sa spirito at pumasok po ang kamatayan. At sa theology, kapag sinabi po natin kamatayan, it means separation. Nagkaroon po ng gap ang Diyos at ang tao at ang nasa gitna, yung kamatayan. Kaya po kinakailangan nating mabuhay muli sa spirito. Amen? Now, verse 4, now, how can someone be born when they are old? Hindi maintindihan ni Nicodemus to, mga kapatid. Surely they cannot enter a second time into their mother's womb to be born. Verse 5, Jesus answered, very truly I tell you, inulit po ulit ng ating Panginoon, no one can enter the kingdom of God unless they are born of water and the Spirit. Hindi ka makakapasok sa kaharian sa langit kung hindi ka mabubuhay sa Espiritu. Yung word po dyan is Spirit. Big letter S, referring po sa Holy Spirit. Nagkakaintindihan pa po ba mga kapatid? Alright, mas diniinan po ng ating Panginoon. The flesh gives birth to flesh. Mabubuntis ang babae, ipapanganak niya ang sanggol. Yun po ang ibig sabihin ng the flesh gives birth to flesh. But, spiritually speaking, the Spirit, which is the Holy Spirit, gives birth to Spirit. Okay? Kaya ang tanging solusyon sa ating patay na spirito, tanggapin si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas at papasok po sa ating katawan, sa ating puso't isipan ang banal na spirito. Okay? At doon po tayo maboborn again in spirit. Again, I'm not talking about the religion, but I'm talking about the relationship that was lost in the Old Testament. Okay? Now, sa theology, ang tawag po dyan is regeneration. Pag sinabi po nating regeneration, it is an act of God which is spiritually dead person made alive through the Holy Spirit. Kung ayaw mo ng term na born again, edi gamitin natin regeneration. Patay ka spiritually at binuhay ka ng banal na spirito. That is what we call regeneration. Na mga kapatid, kung hindi mo pa tinatanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas, therefore kapatid, ikaw ay unbeliever o patay spiritually na nangangailangan ng regeneration. Patay sa spirit at kailangan buhayin ng spirito. Now take note of this, born again is not an option. Hindi po siya option A o option B. Born again is not an alternatives. Ayoko na dito sa ganito, lipat na ako sa ganito. Hindi po yan alternatibo. Born again is imperative. Utos po yan ng ating Panginoon. Sabi po niya, you must be born again. Okay? Only those who are born again can only experience the true meaning of true worship. Now, ilan sa inyo dito ang sure na sure at siguradong tinanggap si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas? Taas nga ang kamay. Okay? Ayan. Kung hindi ka nagtaas ng kamay, ibig sabihin ba nun, hindi ka sure? Alright. Now, doon sa mga nagtaas ng kamay, congratulations. Dahil makaka-experience o may experience mo ang true worship. Alright? Dumaan na ba tayo minsan sa buhay natin nung hindi pa tayo Kristiyano o tumanggap sa Panginoon bilang Diyos at tagapagligtas? Tapos in-invite tayo sa church. Hindi ba't nung hindi ka pa tumatanggap sa Panginoon at nasa loob ka ng church, nakikita mo sila, nagpupuri, pumapalakpak, tapos maya-maya wala pang 5 segundo, umiiyak. Na para bang napapatanong ka, ano bang ginagawa ng mga taong to? Okay? Ano yan, may mood swing? Okay? Yung iba ay talagang lundag ng lundag, tapos all of a sudden, umiiyak. Okay? Na para bang pag pinataas ka ng kamay ni pastor o ng worship leader, hiyang-hiya ka at mabilis mangawit yung kamay mo. Tapos sasabihin mo, habang nagpupuri at nag-aawitan sa ating Panginoon, tagal naman matapos ng awitan na ito. Gusto ko nang maupo at inaantok na ako. Sa madaling salita mga kapatid, pumasok ka lang sa loob ng church bilang observer. Now, nakakatawa man, pero yan po ang katotohanan. Okay? Minsan dumaan tayo sa ganyang sitwasyon. Unbelievers cannot experience the true worship. Na kahit gayahin mo pa sila kung papaano sila magpuri, na kahit gaano pa kaganda ang boses mo na mas maganda pa sa worship leader, hanggat wala kang relasyon sa Diyos, you cannot experience the true meaning of worship.
Pero nung nakakilala ka na sa Diyos, tinanggap mo na si Jesus bilang iyong sariling Diyos at tagapagligtas, wala ka pa sa loob ng simbahan, nasa bahay ka pa lang, kumakanta ka na ng worship song. Nakaharap ka na dito, nagpupuri, umiiyak, nakataas ang kamay, nakapikit ang mata. Natapos ang worship, nakatalikod ka na. Yeah? Hindi mo na namamalayan kung ano na yung ginagawa mo kasi nakapaloob ka na sa tinatawag na true worship. And that is true worship, mga kapatid. Again, you can only experience true worship if you have a relationship with God. Kinakailangan may connection muna tayo sa Diyos, mga kapatid. Kung gusto natin ma-experience ang katotoong at tunay na pagsamba, number 1, relationship with God. Amen? Now, hindi natin kinakailangan ng magagaling na instrumentalist o magagandang boses. Though meron po siyang parte, pero hindi po yan ang sukatan. Hindi mo pwedeng sabihin na hindi ka makapag-worship dahil, ay may mali. Ay nagkamali yung drummer. Ay ayoko sa worship leader. Ang totoo niyan, mga kapatid, hindi ka nakakapag-worship ng maayos dahil nakatingin ka lang sa mga instrumentalist. Hindi ka nakakapag-worship ng maayos dahil nakatingin ka lang doon sa mga lyrics o sa pagkakamali at hindi sa Diyos. O kaya naman, hindi ka nakakapag-worship ng maayos dahil ito talagang totoo. Meron kang kasalanan sa Diyos at nahihiya kang magpuri sa Panginoon. Sinisisi mo lang yung mga instrumentalist. Sinisisi mo yung mga pagkakamali ng pagpindot nila sa loob. Sinisisi mo yung worship leader. Hindi maganda ang boses. Mali ang pagkakatugtog. Pero ang totoo niyan, may kasalanan ka talaga na tinatago sa Diyos at nahihiya kang lumapit sa Diyos. Yan po ang katotohanan. Again, hindi mo kinakailangan ng perfect na praise and worship. Ang kailangan mo lang first step, if you want to experience the true meaning of true worship, you must first have a real and intimate relationship with God. And take note of this. Unbelievers cannot experience the true meaning of worship. Only those who have relationship with God can only experience the true meaning of worship. Now, our worship is only acceptable. Magiging katanggap-tanggap lang yan, mga kapatid, because of Jesus. Alright? Kasi nung hindi mo pa tinatanggap si Jesus, ang tingin sa atin ng Panginoon, makasalanan eh. Pero nung tinanggap mo na si Jesus, kapag nagkakasala tayo sa Diyos, He sees Jesus in you. Kaya nagiging acceptable lang siya, hindi dahil sa sarili natin. Hindi dahil sa mga instrumentalist o sa worship team o sa pakikinig natin ng mensahe. Nagiging acceptable yung mga papuri natin sa Panginoon only because of Jesus. Nothing more, nothing less, not because of our skills, not because of our talents, not because of anything except Jesus. And number 1, relationship with Jesus. Right. B, it requires or it reflects the invisibility of God. Now, ang tunay na pagsamba ay nagre-reflect sa invisibility ng Diyos. Ang Diyos na hindi po nakikita. Kaya bawal po gumamit ng mga rebulto o yung mga imahe, litrato na kung saan nakikita. Na ano pong sabi ng Biblia? Matthew 6 verse 6, kapag ikaw ay nag-pray, nag-worship. Prayer is worship. Go into your room, close the door, and pray to your Father who is unseen. Hindi po nakikita. Klaro po sa verse na ito, Father who is unseen. At supported po yan ng iba't iba pong mga verses like John 4 verse 24, worship God in spirit. Pag sinabi po nating spirit, beyond time and space, wala pong mga nakikita. So ang Diyos ay hindi po nakikita. Kaya nga po sabi dito, no, Matthew 6 verse 9, manalangin kayo sa ganitong paraan. Ama naming nasa langit, sambahin ang pangalan mo. Ang pinapasamba po, yung pangalan. Hindi yung mga nasa litrato, hindi yung mga nasa rebulto, yung mga rebulto. Ang pinapasamba ng Diyos, sambahin ang pangalan mo. Hindi po sinabing sambahin ang larawan mo,
Hindi sinabing Ama namin na sumasadingding ka. Hindi sinabing sa litrato mo. Wala pong sinabi dyan, mga kapatid. Who is unseen. Naalala ko nga yung isang istorya na nag-uusap po si Robert at John. Si Robert po yung may asawa na kung saan pumunta po ng abroad yung kanyang misis. Now, every time na namimiss ni Robert yung kanyang asawa, tinitignan niya yung litrato at hinahalik-halikan. Okay, sabi ni John, right, ano bang ginagawa mo pag namimiss mo yung asawa mo? Sabi ni Robert, tinitignan ko yung litrato kasi namimiss ko. Okay, sabi naman ni John, what if all of a sudden, biglang bumalik yung asawa mo, sinurprise ka, katabi mo na sa higaan. Tapos ang gagawin mo pa rin is, titignan mo pa rin ang litrato at hahalik-halikan mo yung litrato. Ano sa tingin mo ang mararamdaman ng asawa mo na katabi mo na? Di ba magagalit? Di ba magsiselos? Kahit siya rin yan, mga kapatid, nandyan na ako katabi mo physically. Well, ganun din po tayo sa Panginoon, mga kapatid. Kailanman hindi lumayo ang Diyos, kaya wag kang gumamit ng representative. Amen? Baka ikaw ang lumayo. Pero kailanman hindi lumayo ang Diyos, kaya wag po tayong gumamit ng representative. You have Jesus inside you. And not only that, the Father is inside, the Son is inside, the Holy Spirit is inside. You become God's habitation. Sabi nga, 'di ba? Ang katawan natin, templo ng Holy Spirit. God lives in you. Hindi mo kinakailangan tumingin sa litrato. Ang kailangan mo lang damhin at yakapin ang presensya ng Diyos. Besides, hindi ka nga sigurado kung yung sinasamba mo ba, ayan ba talaga yung litrato ni Jesus? Diba? Pag pumunta ka sa iba't ibang mga bansa, pumunta ka sa East Asia, yung Jesus Christ nila singkit eh. Diba? Pag pumunta ka sa Africa, yung Jesus Christ nila black eh. Pag pumunta ka sa Europe, Spanish yung muka eh. Kaya yung Jesus Christ natin dito may pagka-Spanish eh. Bakit? Kasi Spanish colonial tayo eh. Diba? Iba-iba po yan. Depende po sa kultura. So hindi po tayo sure na siya talaga yon. Pero ang sure tayo, nandyan ang Diyos Ama. Okay? Now, 1 Timothy 6 verse 16, diinan pa po natin. Ang sabi po dyan sa naka-underline, walang sino mang nakakakita sa Kanya. So worship, it reflects the invisibility of God. Ang Diyos ay hindi nakikita, kaya't pwede mo siyang sambahin kahit hindi ka gumagamit ng litrato, ng representative, sapagkat siya ay spirit at tumatahan sa iyo ang born-again spirit. Now, you have to understand that spiritual worship, it reflects the invisibility of God. God is invisible, so worship must be spiritual. Amen? Now, first point is, worship must be spiritual. Dahil siya po ay spiritual, kinakailangan ng relasyon, at ito po ay nagre-reflect sa invisibility ng Diyos. Second and last point po natin, mga kapatid, worship should be scriptural. Sabihin mga kapatid, scriptural. Alright, basahin po natin John 4 verse 23 to 24. Verse 24, God is spirit and worshipers must worship in the spirit. Ito po yung first point po natin, in the spirit and in truth. Pag sinabi po natin in truth, it must be scriptural. Dapat po nakabase sa Bible, theologically correct at hindi po incorrect. Okay? God wants our worship based on Scripture. Ang gusto ng Diyos na pagsamba ay ayon sa Biblia. Hindi imbento, hindi gawa-gawa, hindi kuro-kuro o ayon sa sarili mong kaisipan. Na para bang ito yung paraan kung gustong sambahin ng Diyos, so be it. Hindi po pwede. You have to do it based on the Scripture. Amen? Bibigyan ko po kayo ng example. Ito po ay madalas na pinapakanta po ng mga simbahan. Okay? Ito po ang kantang Come Holy Spirit. Now, tignan po natin. Okay?
Ang sabi po dyan, "Come Holy Spirit, fall on me now. I need your anointing. Come in your power." Third stanza, "Lord, I need your presence. Lord, come and touch me now." Now let me tell you this. Listen. I think it takes a lot of humility to accept this, but this is the truth. Stop inviting the Holy Spirit in our church. Ano ka, unbeliever? Ano pong sabi ng Bible? 1 Corinthians 6 verse 19. Yung katawan natin, templo ng Holy Spirit. Ano po yan, nawala ang Diyos? Tapos siya po yung pupunta? Hindi ikaw? Siguro po, Siguro po kung Old Testament pa po yan, pwede. Kasi yung tinatawag na Shekinah o yung glory ng Diyos, bumabalik, nawawala. The Garden of Eden pa lang, di ba? Nandun yung presence ng Panginoon. Chapter 1, chapter 2. Nung dumating yung chapter 3, nawala. Alright? Pabalik-balik po yan hanggang sa nagkaroon ng tabernacle. At naging permanente yan sa New Testament because of Jesus. Nasa New Testament na tayo, kapatid. Hindi tayo Old Testament. Bukod sa templo ka ng Holy Spirit, hindi po nawawala ang salvation. Kaya wag mong papuntahin ang Holy Spirit sa iyo dahil ang totoo niyan, nasa sa iyo na ang Holy Spirit. Amen? Now, sa theology, ang tawag po dyan, indwelling of the Holy Spirit. Sabihin nyo nga, kapatid, indwelling. Pag sinabi po nating indwelling, this refers to the belief that upon accepting Jesus Christ as one Savior, the Holy Spirit comes to dwell within the believers. Ibig sabihin, nasa sayo at nakatahan na sayo ang Holy Spirit nung tinanggap mo si Jesus bilang Diyos at tagapagligtas. So stop inviting the Holy Spirit because the Holy Spirit lives in us. Indwelling of the Holy Spirit ang tawag po dyan. Pastor, ano naman po yung sinasabi ni David? Sabi niyo ni David sa Old Testament, "Bring back to me the joy of your salvation." Hindi naman po indwelling yan. Yung tawag po dyan, infilling of the Holy Spirit. Na para bang hindi niya nararamdaman ang presensya ng Diyos dahil nagkasala siya. Di ba? Pero parang lang. Di ba? Yung iba, grabe ka naman, pastor. Simpleng lyrics naman yan . Tama naman yung iba . Again, worship God is giving God the worth. Yan na ba yung worth ng Diyos? Amen? Pe-pray ka, yung amen, bukas na. Yan na ba yung worth ng Diyos? Cheap? Tira-tira? Dami mong alam about sa leadership. No? Pag pinadefine, what is leadership? Leadership is influence. Leadership is servanthood. Pag tinanong ka, what is the main theme of the book of Malakay? Di mo masagot. Kasi imbalance, mga kapatid . Yan na bang worship natin sa Panginoon? Yan na ba ang devotional life natin sa Panginoon? Tira-tira? Pwede na yan? Pa-practice ka. Praise and worship. Pwede na yan. Hindi naman mapapansin yan . Yan na ba ang gusto natin para sa Panginoon? Yan na ba ang worth ng Panginoon ngayon? Kasi kung hindi mo ibibigay, mga kapatid, yung best mo, better na lang na wag mong gawin. Again, kung hindi mo ibibigay ang best mo, better na lang na wag mong gawin. Kung half-hearted ka, wag mo na lang gawin. Bakit? Kasi makaka-apekto yan dun sa mga wholehearted. Pero kung totodo ka sa Diyos, itodo mo. Dahil ang Panginoon, tumodo para sa'yo. Dahil ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak para sa'yo. May namatay at napako sa krus ng Kalbaryo. Diyos na mga Diyos at hari ng mga hari. Kaya kung totodo ka sa Panginoon, tumodo ka na dahil ang Diyos hindi nagdalawang isip na tumodo sa atin. Now, how's our worship life with Jesus? Kamusta ba ang pagsamba natin sa Panginoon? Like prayer, devotion, and worship. Baka ang tagal mo na sa church pero ang alam mo palang ganito.
Kamusta ang devotional life natin? Again, okay, God is never pleased with ignorant worship. Worship must be grounded in the knowledge of God. Kaya hindi po pwede sa worship team na gagawin ko lang to kasi feel lang. Kundi gagawin mo yan dahil ito yung sinasabi ng salita ng Diyos. Alright? Kaya sa music team, always check the label. Ano po ibig sabihin yan? Lyrics, naiintindihan ba ng congregation? Pastor, sa puso naman tumitingin ng Diyos. Yun na nga ang punto. Diba? Paano ka makakapagpuri kung hindi mo naiintindihan yung lyrics? Ano yan? I love you, pero hindi mo alam yung salitang I love you? I miss you, pero hindi mo alam yung salitang I miss you? Dapat alam mo mga kapatid. Dapat naiintindihan po yan. Okay? Now, sa mga nagpapaawit naman, mga kapatid, okay, tignan natin maigi yung lyrics. Okay? Kapag yan ay medyo malalim na para bang figures of speech, siguro better na lang muna na wag nating paawit. Okay? Like for example, yung kanta pong Oceans. Di ko po sinasabing mali yan, tama po yan. Doctrinally correct. Pero yung first part po niyan, mga kapatid, figures of speech, na kung saan hindi po yan naiintindihan ng mga bago. Now, check the lyrics. Audience, ano ba ang congregation mo? Okay? Hindi ba masyadong mataas? Hindi ba masyadong mabilis? Check natin yung audience natin. Okay? Hindi po pwedeng magpaawit ka ng one-way Jesus dyan, expect mong magtatatalon sila, pero mga Baptist yan. Ano? May mga Baptist din dito. Diba? Hindi mo po pwedeng, magtaas kayo ng kamay, umiyak kayo sa Diyos! Ha? Hindi mo na rin naman po pwedeng mag-himnaryo ka dyan at yung congregation mo, mga Pentecostal. Sabihin ng mga Pentecostal, yan na ba yun? Gusto namin lundagan. Diba? Anyway, iba-ibang paraan. Okay? Pero lahat ng yan, doctrinally correct. Well, of course, biblical message. Alam ba yung kinakanta sa salita ng Panginoon? Kagaya ng example natin. Meron pa yan, marami pa yan. Yung mga draw me close to you. No? Draw me close to you. Nawala ka ba sa Diyos? Nawala ba ang Diyos? Ano? Come, Lord Jesus, and take your place. Ano? Come. Ano? Edifying. Nakaka-encourage ba? Nakaka-edify ba ng spirit? Baka ang kinakanta mo, may Lord nga, pero Lord, patawad. Ha? Uso yun noon, di ba? Edifying ba yan? And liturgically fit. Okay? Yung kinakanta mo ba ay fit sa season? Baka naman ang kinakanta natin, Joy to the World, pero February pa lang. Okay? Come, Holy Faithful. Alright? Ang programa salute to the graduates, no? Dapat fit naman, mga kapatid. Okay? Nag-iiyakan ng paawit mo, one-way Jesus, no? Gawin mo namang lilim. Alright? So let us be flexible. Again, at the end of the day, okay, God wants worship based on Scripture. Natatandaan ko nga yung storya ni Cain at Abel, mga kapatid. Nag-offer ng sacrifice or worship si Cain. In fact, dala-dala niya po gulay. Okay, may ano nga dyan Yung isa gulay, yung isa is hayop. Blood. Okay? Si Cain po, ang kanyang inoffer po ay gulay sapagkat siya po ay magsasaka. He is trying to impress God. Okay? Trying to reach God in his own means and ways. Kaya ang kanyang theme song, My Way. I want my way. I want to reach God on my way. I want to worship God on my way. And God rejected the offering of Cain. Ang inoffer naman ni Abel, mga kapatid, ay sa pamamagitan ng dugo. And take note of this. That's the way you can reach God. There is no other way. And without the shedding of the blood, there is no forgiveness of sin. Without the forgiveness of sin, you cannot worship God because sin separates us from God. So for us to worship God, you have to pass through the blood because only the blood can cleanse us and make us worthy to God. Kaya without the shedding of the blood,
there is no forgiveness of sin. Well, in fact, sa theology po, ang tawag po dyan, typology. Pinapakita na po dyan kung ano po yung mangyayari sa New Testament. Kinakailangan ng dugo para may kapatawaran. At ang ultimate sacrifice ng Panginoon, the Lamb of God, who is Jesus, na kung saan hindi mo na kinakailangan ng mga altar, ng mga hayop, para patawarin ka ng Diyos. Ang kinakailangan mo lang si Jesus, tanggapin siya bilang Diyos at tagapagligtas, at ikaw ay pinatawad na ng Diyos, past, present, and future sin. Ganyan kabuti ang ating Panginoon Diyos. Kaya ang mahalaga po, mga kapatid, yung paraan ng Diyos. Hindi po yung my way, but God's way. Ano po yung paraan na gusto ng Diyos? Sabi po dyan, yung true worshipers. But what kind of worshipers, mga kapatid? I tell you, brothers and sisters, kung may true, merong false. Wala pong trolls, tama? Tama? So, dalawa lang po yan. A, B. True or false? Nasusundan pa po ba, mga kapatid? Okay? Otherwise, hindi mo masasabing true. Okay? Or sorry. Otherwise, hindi nasasabing true kung lahat naman ay true at walang false. So, nung sinabi niya dyan, true worshipers, ibig sabihin meron talagang false. Ito ang maliwanag. May false worship. Kaya ngayon gumagamit ng mga litrato, false worship po yan. Yung pong mga pagsambang hindi aprobado ng Biblia. False worship po yan. Akala nila nakakasamba sila sa Diyos, pero hindi po. Hindi po pwedeng akala lang. Marami pong namamatay at napapahamak sa akala. Akala ko'y tinanggap ako ng Diyos. Akala ko'y katanggap-tanggap ito sa Diyos. Well, hindi po pwedeng akala. Siguraduhin mo, dahil kung hindi mo sigurado, stop mo na lang yan, mga kapatid. Sayang lang ang pagod, sayang lang ang oras. At masusure mo kung yan ba ay sure na worship kapag yan ay scriptural. Amen? Okay? At ang sabi pa po dyan, mga kapatid, in truth. The truth is God's word. Yun po yung truth. Ang hinahanap ng Diyos na pagsamba, hindi lang spiritual, kundi scriptural din, mga kapatid. Kailangan yung paraan ng pagsamba mo ay ayon sa Bible. Kailangan mong patunayan na tama yan yung ginagawa mo. Kailangan meron kang verse sa Bible para mapruweba na yung ginagawa natin tama. Now, you cannot worship God the way you want. Ang sabi sa verse 24, dapat in truth. Not my way, but God's way. We should worship God the way God wants based on the Word. The truth is the Word of God. Sabi nga po ng isang author, Thomas Jefferson, in the matters of style, swim with the current. In the matters of principle, stand like a rock. Well, kapag ang pinag-uusapan po is style, pwede naman po tayo makilangoy dyan. Alright? Ang fashion ngayon, ganito ang gupit, ang pormahan, ganito. Wala pong problema dyan. Nakikisama, pero hindi po nakikisama. Pero kung ang pinag-uusapan na, mga kapatid, prinsipyo, kailangan manindigan ka dyan. At ang prinsipyo dapat natin, Biblia. Alright? In the matters of principle, let us stand like a rock. Hindi po pwedeng nakabase yan, base sa kaharap mo. Okay? Marami po akong mga na-experience na ganyan. Marami po akong mga kakilala. Ito ang napag-usapan naming doktrina na ayon sa Biblia. Pero nung may kaharap na siyang iba, binaligtad niya yung doktrina na para bang mali pa ako. Stand like a rock. Buti sana kung prinsipyo lang yan ng ng sabihin natin kumpanya, pwede pa eh. Pero kung prinsipyo ng Bible, hindi po pwedeng depende sa kaharap mo. With integrity. Mga kapatid, kapag nakasalang ang prinsipyo, lalo na po ang prinsipyo ng Biblia, panindigan mo yan. May mga tao nga pong handang magpakamatay para lang sa prinsipyo. Brothers and sisters in Christ, very important na malaman natin na ang prinsipyo natin ay ang salita ng Diyos. Ito po yung prinsipyo ng Diyos
na ibig sabihin, ibinigay sa atin sa pamamagitan ng kanyang salita. Hindi po siya optional, siya po ay extremely necessary. Kailangan po siya. Ang Word of God, mga kapatid, is not a matter of style or taste. It is a matter of principle. Now, worship is not a matter of taste or style. It is a principle because it is based on the breath of God, the Word of God. So you have to do it based on God's way. Amen? Hindi yung pag may napanood tayong preacher, ang ganda. Alam mo naman na mali. May narinig akong isang pastor Sabi niya, no? Okay naman manood sa mga ganyan Kay Buloy, yan, kay Senior Aguila. Okay naman manood dyan Kukunin mo lang yung tama, tatanggalin mo yung mali. No po, mali po. Deceptive po yan. Okay? Sabi nga sa Bible, iwasan mo yung mga false prophet. Yung isa naman na kilala mo, hindi pinaiiwasan Salag-salagin mo lang. If it is a matter of principle, stand like a rock. Again, you cannot do it on your way except God approve it. If you want God to approve you, you have to do it based on God's way. Ating pong pagtatapos, mga kapatid. Do you want to experience the true meaning of true worship? Number 1, it should be spiritual. Number 1 requirement ng ating Panginoon, magkaroon muna tayo ng relasyon sa Kanya. Accept Jesus as Lord and personal Savior. At doon mangyayari ang proseso ng born again and regeneration. Number 2, or B, it reflects the invisibility of God. God is unseen. He is spirit. So worship God in spirit. Number 2, it should be scriptural. God wants our worship based on the scripture. Hindi nakabase sa newspaper, hindi nakabase sa isang tao, based on the scripture. Bakit ang ating ginagawang pagsamba ay katanggap-tanggap sa Panginoon? Dahil ba sa ating galing? Kasi magaling tayong kumanta, magaling tayong tumugtog, magaling tayong sumayaw? Dahil ba ang ating talento, dahil ba may anointing o may talento tayo? Or dahil ba kasi nakaka-bless ka? Hindi po, mga kapatid, hindi po dahil sa atin yan. Nagiging katanggap-tanggap ang ating pagsamba. Our worship is acceptable, again, only because of Jesus. Kung wala tayong Jesus, maliwalayan, mga kapatid. The first step is to accept Jesus as Lord and Savior. Because Jesus died and paid the price for the penalty of our sins. Whatever we do is covered and hidden by the blood of Jesus. That's why worship becomes acceptable to Him. Lakpakan po natin ang ating Panginoon. Now, para po sa ating life group, okay? So ito po ang tanong. Worship should be spiritual. A, group leaders, all right? How can you cultivate a deep and personal relationship with God to enhance your worship experience? Paano pa ba lalalim, okay, yung relasyon natin sa Panginoon para ma-experience natin ang true worship? All right? B is, in what ways can you make your worship more spiritually focused and less about outward appearance? Okay? Kung may problema ka sa pagtugtugin, kung may problema ka sa hindi pa po yan. Okay. Sige po. Next slide po. Okay. Kung may problema ka sa tugtugin, kung may problema ka sa nasa harapan, ano pa yung mga dapat mong gawin? Okay, para hindi ka ma-distract. Of course, overall, yung sin. Yun po yun, yung kasalanan. Number 2, worship should be scriptural. What step can you take to ensure that your worship is grounded in the teachings of the Bible? Right? B, can you think of specific ways in which your worship practices align with or could be improved to align with scriptural guidance? Now, any ano po dyan, pwede natin i-discuss. Again, wag tayong mag-usap-usap ng mga bagay na nangyari sa buhay natin. Kung meron ako mga nabanggit na something controversial, pag-usapan nyo.
at i-align po natin sa life application questions. Tayo pong lahat ay pumikit at manalangin sa ating Panginoon. O Diyos na makapangyarihan, lumikha ng langit at lupa, Jesucristo namin Diyos at tagapagligtas, banal na Espiritu, patuloy niyo po kaming puspusin ng iyong banal na salita at ng iyong kapangyarihan. Salamat Panginoong Jesucristo sapagkat kayo po ay nasa buhay na po namin at sinabi niyo po sa inyong salita na kami po ay templo na ng banal na Espiritu. Ito po ay nangyari nung kami po ay tumanggap sa inyo bilang Diyos at tagapagligtas at ito po ay permanente na Panginoon. Kaya kami po, O Diyos, bilang mananampalataya, kami po ay lubos na nagpapasalamat sapagkat ang kaligtasan ay hindi po nawawala, kundi ito po ay permanente na sa buhay po namin. Kung may mga pagkakataon man, Panginoon Diyos, na kami po ay nagkasala sa inyong banal na harapan, na para bang hindi kami makalapit sa inyong banal na trono at hindi namin ma-experience ang true worship, O Diyos. Kami po, O Diyos, ay lumalapit sa inyong harapan. Lumuluhod ang aming puso. Patawarin niyo po kami, Panginoon, sa aming mga nagawang kasalanan. Linisin niyo po kami, Panginoon, ng iyong banal na dugo at gawin niyong karapat-dapat sa pamamagitan ng yakap ng aming Panginoong Hesukristo. Salamat, Panginoon, sapagkat may mga oras na kami po'y nagkakasala, may mga araw o kasalanan na kami ay tinatago at hindi namin maibigay-bigay sa inyo. Hindi namin ma-experience ang tunay na pagsamba sa pamamagitan ng panalangin at pagbabasa ng iyong salita. Pero salamat, Panginoon, kung meron kami mga nagawang kasalanan, ito man ay intentional or unintentional, na moment na tinitignan nyo kami, nakikita nyo si Jesus sa buhay namin. Kaya Panginoon, amin pong lubusan na yayakapin ang inyong grasya at hindi po namin ito gagamitin bilang isang lisensya upang magkasala ng higit-higit pa, Panginoon. Kundi gagamitin namin ang iyong grace abounds, Panginoon, upang lubusan naming makilala kung sino kayo, manampalataya at maglingkod sa inyo. Purihin ka, Panginoon. Kayo po ang maghari, kayo po ang maging Panginoon ng simbahang ito, grace abounds. Purihin ka, Panginoon, sa pangalan ni Jesus, namin Diyos at tagapagligtas. Amen at amen. Purihin po ang ating Panginoon.